Senior citizens natin, malapit yan sa ating mga puso, di po ba? Inaalagaan natin sila at minamahal dahil sila po nung kanilang kabataan ay nag-alaga din at minahal tayo. Meron po silang panibagong national chair ng NCSC o yung ating National Commission of Senior Citizens at meron din po tayo mga pinag-uusapan pa rin doon sa Universal Social Pension Bill para sa mga senior citizens po natin. So, who the better person to talk to but ang ating chairperson and chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Maria Merceditas Navarro Gutierrez on Zoom. Attorney, good morning! Hi, good morning Rica. Ayan. At good morning din sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Opo, ma'am. Especially Congratulations. mga senior citizens. Opo, congratulations are in order, Attorney. Salamat. Congratulations po for having this. At balita ko, ma'am, I've had the pleasure of being your first interview in your career as the new National Commission of Senior Citizens Chairperson. Oo, tsaka Rica, we welcome more interviews habang kami nagtatrabaho dito sa komisyon. Opo. Para kung ano man ang ginagawa namin, maipapaalam natin sa ating mga senior citizens. Opo, at maganda po talaga na ma-interview din namin kayo, Attorney, dahil napakarami po sa ating mga senior citizen ang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng mas magandang benepisyo, di po ba? At mga makukuha nga nila mula sa ating pamahalaan. So, dun po muna tayo sa inyong mga nais gawing pagbabago o mga nais po ninyong isulong na proyekto bilang ang panibagong Miss Universe Philippines. Ay, hindi pala Miss Universe. The reigning Miss Universe, sa passing ng crown. Bagong chairperson po, ma'am. Ano mo? Yeah. Kasi meron tayong about 11 million senior citizens. At inaasahan natin sa taong 2050, maaaring maging 23.7 million na ang bilang ng ating mga senior citizens. At tayo magkakaroon ng aging society na dito sa Pilipinas. At ito ay dapat nating paghandaan. Ang mga plano namin nakikita ngayon na dapat tutukan ay tungkol dun sa accessible government services. Dapat ilapit ang gobyerno sa ating mga senior citizens. Inaayos at pinapasimple ng komisyon ang mga sistema nito para matiyak na bawat senior citizen ay may madaling access sa mga serbisyo, legal na tulong, benepisyong pinansyal, at iba pang suporta na kailangan nila. Mapa-online man sa pamamagitan ng community outreach o sa pakikipagtulungan sa ating mga partners. Pangalawa ay ang economic security. Layunin natin na matulungan ang mga senior citizens na mamuhay na may dignidad at financial independence. Hindi lang yung sapat lang para mabuhay, kundi mas maayos at mas may kumpiyansa sa araw-araw. Para makatulong, nais nating palakasin ang pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa kabuhayan at oportunidad sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa TESDA, DOLE at iba pang ahensya. Pangatlo, yung health and well-being. Alam mo, sa ating mga senior citizens, madali na magkasakit. Gusto nating isulong ang madaling access sa geriatric healthcare, pangangalaga para sa mga chronic diseases, mental health services at palliative care. Layunin natin na mas mapadali ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan para maging mas accessible at mas sensitibo sa pisikal, emosyonal at spiritual na pangangailangan ng mga seniors. Tungkol naman sa social inclusion and participation, nais din natin na lumikha ng mga programa upang maging aktibo ang mga nakatatanda sa iba't ibang gawain, civil, kultural at social, upang maging happy, healthy at active. Kaya pa po ba? Ating mga aging. Attorney, kaya pa po ba? Kaya pa po ba ng mga senior natin maging super active? Alam mo, at the age of 60, at the age of 60, ang dami pang magagawa na ating mga seniors. Totoo, opo. Pwede pang ma-employ. Ako sa edad ko na well, more than 70 na ako. But I still manage to come to the office, run this office. Kaya ito pa kayang ating mga seniors na may karamihan sa kanila, may experience sa kanilang pagiging teacher, pagiging nurse, pagiging doktor, di ba?
So yun ang gusto natin na maging active pa rin at magkaroon din ng sana magkaroon ng employment na Opo. bibigay sa atin Opo. ng ating mga partners like mga private companies. Yes. Actually, At attorney, ito, no? oo. Marami po tayong mga nakikita na ng mga kumpanya na dahan-dahan ang nagkakaroon at nagiging open into employing senior citizens. Nakakatuwa nga po na may nakikita tayo on SOCMED na mga videos Oo, na oo. kahit parang greeters lamang dun sa mga restaurant, no? Yung mga senior natin. Yes, Good morning, oo. welcome to ganyan, enjoy your meal, di ba? Na at Eh, di ba least we have employment Di ba, Rika, for pagka them. napunta ka ng Hong Kong, Mhm. kita mo yung yung mga fast food restaurants, Mhm. kita mo mga matatandaan nagsisilbi. Opo. Makikita mo kahit na maglilinis lang doon sa area, doon sa store, Mhm. pero yung iba nakakapagsilbi pa rin. Opo. Opo. Maganda po ito. Lalo na yung mga cook, no, na may edad na. Yes. Eh yung mga recipes nila na itago nila ng matagal at gustong mapatikim sa ating mga kabataan, pwede pa rin. Mhm. Yun nga po yung sinasabi po ninyo kanina na isulong yung parang economic freedom of financial Yes, oo. financial Hindi care yung na kakayanan. mapaka-retire mo, aasa ka sa iyong mga anak, di ba, Rika? Opo. Oo. Kasi ito din po yung nais kong itanong sa inyo, attorney. Oo. Dahil meron po talaga tayong mga senior na fortunately still have yung mga anak nila dito sa Pilipinas to take care of them. Pero yung iba po Yes. na wala nang kasama sa buhay, wala man sa nasa abroad man, o yung talagang ulila na po ng pamilya. Ito po yung hinahanapan natin ng mga sana ay mabigyan ng mas marami pa, mas maayos na serbisyo sa pamahalaan. Paano po ba natin ma-educate ang ating seniors, attorney, para malaman that they have privileges, they have benefits? Oo. Ang ginagawa ko ngayon, Rika, ay kinukumpile ko ang lahat ng mga programs and projects ng lahat ng mga agencies na mandato na magkaroon ng programa para sa ating mga senior citizens. Para kahit ako, senior citizen ko, ano ba dapat kong matanggap sa ating pamahalaan? Ano ba yung aking mga karapatan? Ano ba yung aking mga pribilehiyo? Yun ang inaalam ko, nasa hanggang ngayon kasi hindi ko alam. So kung makuha natin lahat na mga kailangan natin ipaalam sa ating mga senior citizens, with your help, with media, ay mapapaalam natin kasi lahat na nakakausap ko, sasabihan ako, ano ba ang dapat namin matanggap? Ano ba dapat yung ibigay sa amin? Kami indigent. Bakit hindi kami kasama dun sa mga indigent? So yun ang maraming problema na kailangan talagang matutukan at magkaroon ng pag-uusap tungkol dun sa ating mga kasama sa mga agencies of government na kailangan sigurong magkaroon tayo ng statement o maipalabas natin lahat itong mga kailangan matanggap nila at ang kanilang ine-expect at kung ano ibinibigay naman sa private sector, sa yung mga discount, yung sa mga pharmacies, na alam natin ano ba yung tinatanggal nyo, how much ba yung tinatanggal nyo as discount. Oo, 20% lang ba yan? May Yung mga karagdagan ganyan, pa ba sa 20% ba? O tama ba? Na hindi, Rika, hindi naman natin alam kung paano kinuwenta yung discount, Opo, di ba? kinumpute, tama nga po. Kaya okay din po talaga na napaka-active ng ating National Commission for Senior Citizens na Yes, isulong dapat talaga. maging aktibo. Opo. Dahil, Rika, bago pa lang itong opisina 2019 lang na napasa yung batas na Opo. creating the commission at unti-unti nating ina-address ang lahat ng mga kailangan para maging strong at effective and efficient ang komisyon.